Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan. At eto na nga po, no, nagsalita na si Senator Ping Lacson na kung saan ay hindi pa rin pulusot etong si Estrada at si Joel Villanueva mga kababayan. So sabi kasi ni Marcoleta, no, lusot na raw po etong si Estrada mga kababayan, no. Pero eto po, nagsalita si Senator Ping Lacson na kung saan ay sinasabi nga po, no, na hindi pa rin lusot ito po nga si Senator Estrada at Joel Villanueva, no, lalong-lalo na dyan po sa mga budget insertions po mga kababayan. Iyari itong dalawang to mga kababayan, no? Oh. Ano na ngayon? Ano kaya to? No? Ano kayang gagawin na itong dalawa na to? Kung nakalusot sila sa flood control project, no, sa budget insertions, hindi naman po sila nakalusot. Imbestigahan pa rin niya mga kababayan. Okay, so syempre bago ang lahat, bago natin ito umpisahan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Okay, so wag na natin itong patagalin. Ito mga kababayan ang mainit na balita na kung saan, no, sinabi po ni Senator Ping Lacson, no, na hindi pa rin po lusot itong dalawang senador pagdating naman po sa budget insertions mga kababayan. Okay, so pakinggan natin ang paliwanag dito ni Senator Ping Lacson. Alright, let's go. Tingnan na natin, Senate President Pro Tempore at Chairman din po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Senator, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Yan, Joel, Weng, magandang umaga sa ating lahat. Si NIMFA nag-report kanina, binabanggit nyo raw po na hindi pa off the hook ba? Hindi pa nalilinis ang pangalan ni Senador Villanueva at Senador Estrada. Tama ho ba, Senator Ping? Oo, kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Mm-hmm. Senator Joel naman, 600 million. So, yung nauna ko na nasabi, yung kay Senator Jinggoy, nandun talaga sa GAA na nahati sa 7 proyekto. At Okay. ito'y nakita na rin namin na merong actually phase 3, no? Lahat. Mm-hmm. Pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Pero it seems na para nakapagbayad na doon sa phase 3. Mhm. Yun ang issue doon. Yung kay Senator Joel, nung una, hindi ko nabanggit kasi hindi namin makita sa GAA. Mm-hmm. Pero nung nagpresenta during the hearing kahapon si Senator Sherwin Gatchalian na mga unprogrammed fund, nakita ng mga staff ko na nandoon yung as enumerated. Kasi enumerate naman ni Bryce Hernandez lahat yung items, yung mga proyekto. So doon nakita. So sinabihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Mm-hmm. Na dahil, alam mo, Joel Weng, pagka merong testimonya, tapos nasuportahan naman ito ng documentary evidence, medyo dapat may pagpaliwanag na gagawin kung talaga sila yung nag-insert. So Pero, yung pong sorry Sige, Joel, sige, yung go, pong go. natuklasan kahapon sa gitna ng hearing na nasa budget talaga, yung isa GAA, yung isa unprogrammed funds, Senator, nagbibigay po yun ng credence o ng tibay doon sa testimonya ni Bryce Hernandez. Correct, Weng. Mhm. Kasi hindi naman na, nung enumerate niya yung mga listahan, yung mga items, may description yun eh. Mm-mm. Tumama lahat eh. At eksakto naman yung amount kasi 8 proyekto yung sinasabi ni Bryce Mm-mm. na in-insert ni Senator Joel. 75 million, pag kinumpit mo yung 75 million times 8 items, talagang 600 million. Lahat po ito So ay sa nag-element talaga Bulacan. ng credence. Oo. Tama. Lahat po ito ay sa Bulacan, pati yung 355 million ni Senator Jinggoy at yung 600 million ni Senator Joel. Bulacan based projects po ito lahat. Oo, doon mismo sa distrito nila. Mhm. Okay. Kasi siyempre, kabisado ni Bryce yun, siya yung Yes. OIC district engineer doon eh. Mm-mm. Okay. Sen, base sa inyong pagsisiyasat, may nakita kayong proyekto base doon sa mga pondong inilabas sa ilalim po ng dalawang senador? Sa 355, 3 yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue Kasi yung nga, tatlo. Okay. lahat phase 3 pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Oh. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpopondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na Mm-mm. ng pondo sa phase 3
pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. Ay, So may issue talaga, may Oo, issue. kasi actually may nakapagbulong sa akin, Senador, ang modus daw diyan, yung phase 1 ginoghost, phase 2 ghosted again. Tapos sa phase 3, Doon ibubuhos. John ibubuhos Weng, pero substandard pa raw yun. Oo, kasi kulang na yung pondo eh. Wala nang pera eh. Di ba, Senador, ganun din ba natanggap ninyo impormasyon? Tama, meron din naman ang ginoghost, yung pangalawa. Ibig sabihin, pinundan yung pangalawa pero yari na yung una. Yung una. Package A, package B, meron din ganon. Parang hindi Marami halata, sila no? scheme eh. Mhm. Oh, Okay. Marami sila scheme doon sa Bulacan. Okay, pero sunod-sunod yung pagka-clarify ni Senator Jingo Estrada at ni Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, doon sa kanilang depensa sa sarili, Senator. Tumatayo ba sa komite yung kanilang depensa at saka mga pagtatanong dito kana Bryce Hernandez at kay Alcantara? Well, two things. Yung dalawang issue yung kay Senator Jinggoy eh. Opo. Yung una, yung sinasabi, nilink siya ni Bryce Hernandez kay Beng Ramos at saka sa WJ. Opo. Iyon, walang laman yon. Mm-mm. Kasi nga, nung nakita namin sa CCTV, yung sinundan namin yung kung saan mga opisina nagpunta si WJ, si yung Mina Jose, no? Yes. Sa room siya nagpunta doon sa opisina ng Blue Ribbon. Mm-mm. At ang hinahanap niya doon, ang hinahanap niya actually, ibang staff, pero nagdala ko siya ng insurance. Mhm. Ibang sadya niya. Nagkataon lang no matagal niya nang kakilala si Beng Ramos, kaya siya yung napuntahan niya doon. Nagpa-selfie pa nga sila. Okay, doon sa 600 million naman ni Senator Joel, may nakita na ba kayong proyekto under that? Wala. Wala pa. Oo, kasi kahapon lang na-confirm na meron pala talagang mga proyekto. Kasi nung una, hinahanap namin sa GAA, hindi talaga magtugma. Iba yung items. Wala yung mga dinescribe na items na infra projects. Si Bryce, hindi tumutugma sa GAA. Pero tinitingnan kasi namin sa regular budget. Yung pala, nandun pala siya sa unprogrammed fund. So hindi talaga makikita. Ngayon, nung nilabas kasi ang point naman ni Senator Sherwin, alisin na natin yung unprogrammed fund sa budget sa 2026. Kasi nga, naabuso. Opo. Kasi ngayon ko lang na-experience din na Joel Weng, kasi nung nandyan ako Senate 3 years ago or even before that, wala pa ako na-experience na nag-realign ang Kongreso from regular budget dinala sa unprogrammed fund. Kasi ang unprogrammed fund, under special purpose fund yan eh. Correct. Ang special purpose fund, pang-augment lang yan. Totoo po. Na kung kukulangan yung budget sa regular items, sa regular budget, huhugot sa unprogrammed fund yung Pangulo at ililipat doon. At may mga requirements dyan. Pagka unprogrammed fund, program appropriations, 3 requirements dyan eh. Isa, dapat merong excess revenue collection. Meaning, may pera sa treasury. Pangalawa, may accompanying na revenue measure. Nagpasa ng batas sa kalagitnaan. Nagkaroon ngayon ng revenue measure na pagkakakitaan. Pangatlo, yung may approved loans. Meron lang nung na-approve, pero yun yung tinatawag na may counterpart. Kaya pang-foreign assisted project yon. So, 3 lang yon. Oo. Hindi Meron ba basta na-release yun. Meron ba Oo. pagkakataon sa na yung unprogrammed na inuutang pa? Hindi, yun nga. Pag may approved loan. Yun lang, approved loan. Oo. Oo. Or merong revenue measure. Isa sa mga requirements, tama. Oo. Kasi ang masama niya, Kaya nagkaroon ng issue doon sa, di ba, yung PhilHealth. Yes. Apo. Kasi nangyari sa 2024, nagdagdag ng 2 special provision under the unprogrammed fund. Ito yung nilagay na pwede nang i-release yung mga GOCC. Yung PhilHealth, di ba, GOCC yun? Opo. So kaya nawalan ng pondo na 74 billion yung PhilHealth kasi nga na-realign Okay. din lang sa ibang item. Hindi pwedeng galawin yon kasi nga 3 lang yung requirements originally. Okay. Sa 2025, inalis na yung 2 additional provisions. Yung pang-5, dinagdigan nila ng foreign assisted project na pwede ring pang-augment. Opo. Arbitration kaysa nga abutin natin doon kasi hindi natin sariling pondo yon. Totoo yan. Senator, doon sa, kung nagkakaroon ng patunay, yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez laban doon sa 2 senador sa kanilang proyekto, nangangahulugan po ba na may nakikita ng indikasyon din ang Senate Blue Ribbon Committee doon naman sa aligasyon ni Bryce Hernandez na nangungumisyon o komisyonan sa proyektong ito? Correct. Ang kailangan natin ngayon doon para malinaw, para kung sakaling gagawa kami ng rekomendasyon o kaya ipapasa namin sa ICI yung ebidensya makakalap, yung proof naman o yung resibo na kung saan magpapatunay na talagang
nagbigay siya ng 30% na commission doon sa dalawang senador as he has already alleged, di ba? Ibang usapan naman yon. Meron Yes. lang, may credibility na yung sinasabi niya. Ito, in-insert nila, binaba sa aming District Engineering Office. At sila yung, sila yung mag-implement. Opo. Yun, resolved na yon. Ibig sabihin, totoo nga na merong 355 million pesos worth of projects. Kasi nahati na nga sa 7 projects yun eh. Opo. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Okay na yon. Wala nang dapat i-prove pa doon. Kaya lang, yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon doon sa dalawang senador, yun na ipoprove niya ngayon, di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man o kung ano man, yun ang dapat maipakita. Kaya sinabi ko pa rin sa kanya na yung burden of proof para talaga maging, para matibay. Kung halimbawang irerekomenda, nasa sa kanya. Kaya nga nagpapaalam siya kung pwede raw siyang umalis muna at hahanapin niya raw kung may mamakita sa records. Agad-agad. Papayagan nyo ba yon, Sen? Hindi, na-shoot down ko yun kasi unang pumasok sa isip ko, baka mamaya hindi na siya bumalik, may escort, baka malansi niya. Pero on second thought, pwede sigurong payagan yon kung talagang hinahanap natin katotohanan. So pag-uusapan namin ni Senate President kung pwede siyang pa-escortan doon sa kanyang bahay. Yes. Kasi maraming pwede siya maging motibo eh. Kasi remember, na frozen na yung account niya, di ba? Correct po. Baka merong siyang baka meron pa siyang mga bank accounts o kaya merong iba siyang mga assets na hindi nasaklaw pa noong freezing. Baka lilinisin niya. So, yun ang titingnan namin pag-usapan namin ni Senate President kung papayagan siyang under escort, bumalik sa kanyang lugar sa Bulacan o kung saan man yung bahay niya. Pero talagang 24/7 babantayan siya or very limited yung time na pwede siyang umuwi. Okay. Dahil maghahanap daw siya ng mga katibayan mga Opo. resibo pa. Pero yung Pwede consider yon actually. yung pong photo noong litrato po ng disappearing messages, hindi yung tatayo Senator Lacson? Hindi ako eksperto do sa yung pinakita ni Senator Joel, dinemonstrate niya kung paano pwedeng i-doktor yung mga messages. Kasi meron siyang dinemonstrate na in 20 seconds napapalitan yung sender o yung receiver. Meron siyang pinakitang ganun eh. Yes Hindi po. ko alam yon. Opo. So bahala na yung kung halimbawang i-masumiti yon, bahala na mga expert doon na mag-analyze kung talagang kaya bang gawin yon. Pero yung tulad ng sinabi ni Senator Cayetano na hindi naman talaga screenshot yon, Opo. parang hindi sa akin, hindi ako masyadong believe doon na just because pinicturean mo yung disappearing message, hindi na siya katanggap-tanggap na hindi siya parang faithful reproduction nung naka-screenshot. Opo. Kasi pagka ako, ang impression sa akin, ba't kailangan disappearing message? Di ba? Kasi kung may disappearing may message, tinatago. may tinatago. Di ba? Ang impression sa akin, may tinatago. Pero mayroong talagang ganun ng Viber mga kapuso, baka hindi kayo familiar. Meron disappearing talagang messages. May ganun Oo. talaga. Merong 1 day, merong Yes. 20 seconds. Opo, Tama. 10 seconds, opo. Depende po sa bilis ng usapan. Pero, pero ito lang, Senador, nabanggit nyo na hindi nyo papayagan yung unprogram for 2026. Oo. Ang problema, pinag-uusapan dito, yung 2023 unprogrammed buweng. Oo. 807.16 billion ang sinasabi ni Senator Amy. Na unprogrammed. Oo, nabanggit yun na para bagang pork barrel daw yon ng DBM. At ang DBM daw po nagmamagic. With that being said, doon sa hearing, babalikan niyo ba dyan Iimbestigahan niyo ng ba yun? DBM? Si Secretary Pangandaman, Senator? Recommendation actually ng chairman ng Finance Committee, si Senator Sherwin, kasi siya yung nakadiscover rin na napakarami talagang unprogrammed appropriations na kung saan yung iba galing pa sa regular budget. Sabi ko nga, hindi ko pa na-experience yun eh. Yung 18 years ko sa Senate, never kaming gumalaw from the regular budget to the unprogrammed appropriations or sa special purpose fund. Kasi standby appropriation yun eh. Nagtataka ako pati sa Mindoro, di ba? Kung paano nakakuha yung ibang proyekto doon sa flood control na substandard pa man din o ghost. Bakit napunta doon sa I think nauhan yata sa Mindoro na ginamit ng isang, di ba, pinagmalaki pa ni nung congressman doon na proyekto niya yon. So, alam nila, ibig sabihin, sila yung sa lower house kasi nangyari yung realignment o sa bahay kami, from regular, dinala sa unprogrammed.
So alam nila kung nasaan yun. Okay. Ngayon, yung the part of Senator Joel, bakit paano natukoy kung totoong siya yung nag-insert na sabi ko nga may credibility sa testimony ni Bryce Hernandez kasi nga nandoon talaga. Opo. So, ibig sabihin, kabisado nung kung sino man yung mambabatas, kabisado niya sila yung may kinalaman sa pag-realign from the regular budget to the special purpose fund or unprogrammed appropriation program fund. Kasi paano nila natukoy na nakapagbaba sila ng pondo? Tukoy nila. Ibig sabihin, meron silang part doon sa pagre-realign. Parang ano lang sa akin, hindi katanggap-tanggap yun talaga eh. Parang ang sinasabi kasi impression sa akin nung binanggit ni Senator Sherwin yan, parang may kasabwat sa DBM, Weng. Oo, sila nag-uusap, Oh, yes. Senator. May kasabwat, Yes, ano? yes. Kasi Oo. kung ang DBM ang nagtutukoy ng pondong ilalabas sa isang proyekto, kasi pork barrel, yun ang Yes. description ni Correct. Senator Win. So may kasabwat sa DBM, Senador? Ganon, you can say that, you can suspect that kasi nga, hindi basta-basta nare-release ang unprogrammed fund. Hindi basta-basta nare-release yung special purpose fund. Ang tanong, Actually, Senator, kung susundin mo yung panuntunan, yung batas, presidente lamang nga ang nag-authorize niyan eh. Pero Okay. siyempre, ang presidente, umaasa yan sa DBM, pag nirecommend na ito, i-release natin itong unprogrammed appropriation na dispatch, DBM talaga yung pinaka-ahensya na nangangasiwa dyan. hanggang sa kanino po ang signatory, sino signing authority niya, Senator, bago makapaglabas ng pondos and program funds? Bago umakyat kay Presidente? DBM talaga yung nangangasiwa kasi ang pag-release ng budget, disbursement, DBM eh. Oo. Okay. Senator, last ko na lang. This early, dapat bang pinag-uusapan na natin na si Diskaya ay dapat maging state witness? Yun ang recommendation ng unang committee chairman, ano? Yun, hindi naman nangyari kasi kailangan talaga ang mag-affirm noon yung Senate President. Inabot nga ng transition, hindi pinirmahan ni Senate President Soto. So kahapon, while nag-resume kami noong hearing, pinag-usap namin, nakiusap si Senator Marcoleta kung pwede magkaharap si Curly Diskaya at saka si Secretary Boying Remulla. So nag-usap sila doon sa likod sa lounge para at least ma-evaluate initially ni Secretary Remulla kung ano yung sinasabing justification para pumasok sa Witness Protection Program yung mag-asawa. Hindi ko alam kung anong kinahinatnan. Kayo Ang po. nire-recommend namin ng committee na pumasok sa na maging state witness, possible state witness, si Sally Santos ng SIMS. Kasi nung na-monitor ni Secretary Remulla na yung testimonya niya na imagine inamin niya lahat-lahat, Opo. pati yung 457 million na cash, yun ang talaga nakaka-shock, nakakakilabot na magdadala ka kay Bryce Hernandez na hindi naman tinanggi yun ni Bryce Hernandez na talagang inacknowledge niya na dinalan siya nung March 24, ito lamang 2025, Opo. nagdala ng cash, kaya nakapagtaka, bakit yung contractor ang nagdadala ng cash sa District Engineering Office. Samantalang baliktad ang nagbabayad niyan. Kasi pag download ng pondo para sa mga proyekto, bababayan sa District Engineering Office. Yes. Pagkatapos yung District Engineering Office, ito na yung kapag first billing, progress billing, second, third, nire-release na lang unti-unti. Pero ito, buong 457 million pesos, dala-dala ni Sally Santos ng SIMS kay Bryce Hernandez. So, ibig sabihin, nakapag-withdraw pa siya over the counter. Opo. Pero si Bryce Oo. ba pwedeng state witness? Panguli na lang, Senador. Dapat evaluate siya ng Department of Justice kung uubra ba siya. Kung pwede siguro kung meron siya maituturo na Mas malaki. patataas sa kanya. Oo. Okay. Ang problema, nabablock tayo dito sa sa away ni Hernandez at saka ni Alcantara. Yes. Nagtuturo. Parang naputol tayo kay Hernandez kasi si Alcantara tigas ng katatanggi Oo nga. na hindi niya alam. Pero although maliwanag din na kasakapakat siya kasi nabuko na siya doon sa picture Kasi nung una, di ba, tinatanggi niya kalahati ng katawan niya. Pero bandang huli, reluctantly, sabi niya pwedeng ako nga yan kasi Siyang lumabas siya. yung Yung relo niya. relo. Siyang siya Tapos Hindi pa yun. may Nakakita kabuuan pa pa. kami ng picture. Oo, yun. Nakakita ko pa ng photo na buo na siya. Siya na Hindi na talaga. siya nakatanggi. Oo. Sen, salamat sa oras. Alright, so yan mga kababayan, no? Grabe. So
At ano masasabi niyo dyan? No? May kinalaman ba? No, itong dalawang senador na to, si Estrada at Villanueva, no, dito sa mga flood control projects na to, mga kababayan. No, grabe itong pasabog na to ni Senator Lacson, mga kababayan. No? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.